Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay ah, gusto kong talakayin dito sa vlog ko yung papaano sugpuin ang korupsyon ni Sara Duterte. Alam ko na tinalakay ko na ito 2 beses noon pa. Pero ngayon ay bibigyan ko po ng emphasis. Kagabi pala ay hinihintay ko na makakuha ako ng content doon sa impeachment dyan sa Kongreso ay malalim na ang gabi. Hindi ko na nahintay. Kaya ito na lang ang ginawa ko kagabi. Mag-alas 10:30 na natulog na ako. Pero bago kasi ako natutulog ay gumagawa muna ako ng ganito para yung i-discuss ko kinabukasan o i-vlog ko kinabukasan. At ito nga ang title, papaano sugpuin ang korupsyon ni Sara Duterte. Pero ito po ay hindi particularly lamang sa kanya, sa iba pa na mga corrupt officials. At ito po ay galing sa Biblia. At parati ko po ito ang sinasabi. Yung i-expose lang natin sila. Yan po ang advice ng Biblia. Hindi po yung quotation ng ginagamit ng iba na nobody is above the law. Hindi po yun. Pang-oppress lang yun. Usually nagagamit sa oppression. Pero ang pagsugpo talaga sa korupsyon ay i-expose po natin sila. Opo. Ngayon ay very effective po ito at subok na. Expose lang po natin sang-ayon sa Biblia. Maaaring sabihin ninyo, delikado, baka balikan ka o patayin ka. Opo, tama po kayo. Pero kung marami na, mahihirapan siya. Kung marami na nag-i-expose o marami na ang nagsasalita, ay alangan naman na patayin niya lahat yun, hindi ba? Alangan naman. Kaya, actually takot yan Takot ma-expose They have fear of exposure yan. Opo, kaya yun muna ang aasikasuhin niya. Paano siya magtago? Ngayon, kung nagtatago siya, katulad ng ganyan, ayaw humarap. Kasi nga ayaw niya na ma-expose. Ayaw niya na makita ng mga tao na nagsisinungaling siya. Kasi another po yan Another na yung iba bato sa kanya na nagsisinungaling siya. Ay yun nga ang kuwang ko dito, ang sinasabi ko dito ay the best way to fight corruption is to expose them. Yan po, parati ko po na sinasabi yan dito. Ngayon ay of course yung iba takot dahil may pamilya, baka patayin sila o balikan yung pamilya nila. Pero mayroon ding iba na malakas ang pananampalataya o malakas yung pananalig sa Diyos o protektado siya ng Diyos o gagantimpalaan siya ng Diyos o kaya ay mayroon talagang tao na galit sa kasinungalingan o galit na galit sa korupsyon. Ganun po yan. At maliban sa panalangin,
may gagawin pa rin ang tao. Yun nga, i-expose. Kasi kung wala kang gagawin, maaring pakinggan ka rin ng Diyos. Pero matagal. Opo. Iba po yung ikaw ay nahihirapan na lumaban o ikaw ay nasusugatan na lumalaban ka sa korupsyon o kaya ikaw ay nabibilanggo dahil lumalaban ka sa korupsyon. Iba po ang level yan. Yan po ang masasabi ko sa inyo, no? Kaysa doon sa mananalangin ka lang. Yan po ang natutunan ko sa Biblia at itinuro din sa amin yan ng pastor na nagturo sa amin. Hindi sapat ang panalangin. Lalo na kung ganyan, hindi sapat. May gagawin ka. Hindi ba? Mayroon nga akong nakausap na isang pastor dito na sa Amerika. Ay mayroong isang halimbawa lang hindi ko nabigyan ng specific. May kamag-anak ako na mahirap. Ay nangangailangan ng tulong. O kaya ay yung parang inaapi, ganyan, o binibilanggo, o basta ganun, nangangailangan ng tulong, ay sinabi ko doon sa pastor na ipag-pray ito, ganyan. Ang sabi ng pastor, ay ano na ba kanyang ginawa mo? Sabi niya. Ay, yun nga, ay nag-pray. Ay, hindi lang yan, sabi niya, magbigay ka ng pira. Sabi ng ganun. Tulungan mo siya. Yun ang sabi niya sa akin At nung tinignan ko nga, ay tama nga. Ay ano kanya magagawa ng pray? Although na inuunor ng Panginoon yan, pero may mahirap ka na nakamag-anak. Sabi niya, ay gusto mong umasinso o gustong makaalis doon sa kahirapan o may kamag-anak ka na inaapi o binibilanggo, ay hindi sapat yan kanya, hindi sapat yang pray. Kailangan makita rin ng Diyos na gumagawa ka. Yan po ang natutunan ko Dito na po sa Amerika yan at doon din sa Saudi. Yan ang itinuturo sa amin. May gagawin ka, sabi niya. Mas mabilis ang tulong ng Panginoon kung mayroong ganon. At ito nga marami nang umiiyak Marami nang umiiyak na mga tao. Dahil nga ito ay lalo na si Chis Escudero, hindi ba? Sa katatanggol niya kay Sara Duterte, ay marami po ang umiyak doon sa yung portrait ayaw niyang ipatupad Ngayon, nung marami na siguro ang nananalangin o marami na ang nagtitipon-tipon o nagko-contribute para mag-meeting o mag-rally o labanan si Chis Escudero, ayan nga nangyari sa kanya. Hindi ba? Kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan. Ako, hindi na ako nagdududa. Bakit ganyan? Kamay na ng Diyos. Kasi nga, marami na At ito nga yung dyan sa impeachment dyan sa lower house ay binuksan ko ngayong umaga Grabe talaga Ang masasabi ko dyan, kung ikaw ay isang Pilipino o ikaw ay isang tao na ordinaryong tao at paniniwala mo pa si Sara Duterte, hindi ba? O kaya susuportahan mo pa siya, ay ibang klase kang tao. Pero hindi na po ako nagtataka dyan. Kasi nga, na-discovery ko, ay kuwan po mga machine lang yan Mga machine lang po yung answering machine. Opo. Kaya nga wala silang katuwiran Magtanong ka, magpaliwanag ka, hindi nila sinasagot Kasi nga mga machine. Ganun yan. Yang mga nakikita natin na mga vloggers na kunyari na talagang suportado nila si Sara Duterte, mga machine lang po yan. Mga machine. Ay kaya nga, i-expose natin sila. Hindi ba? Probably, gawa yan ng China. Kasi nga, manok nila yan At yung mga drug lord, ngayon, ay
ay siguro bukas ikuan ko ano yung mga natapos na hearing diyan sa diyan sa lower house, i-discuss ko 'yan. Ay kung maniniwala ka pa sa mga Duterte na sila ay ayaw nila ang drugs, ay ibang klase kang tao. Hindi ba? Ibang klase ka. Kasi yumaman sila at ayaw nga nilang ma-expose eh. Kaya nga ayaw humarap ni Sarah. Yumaman sila dahil binibigyan sila ng pira ng mga drug lord. Ayan po eh. Tapos ang masama pa po dyan, ang pinakamasama po ang pinakamasama, hypocrite sila. Hipokrito sila. Kunyari, papatayin nila yung tao, yung mga nasa laylayan, papatayin nila para ipakita nila na talagang galit sila sa mga drug lord. Hindi ba? Hypocrisy nga eh. At yan po ang pinakaayaw ni Jesus Christ. Yung mga hypocrites. Hindi ba? Maaanghang na salita ibinato ni Jesus Christ sa mga hipokrito. Hindi ba? Ang tawag nga dyan eh, brood of vipers. Mga lahi ng mga ulupong. Hindi ba? Tinawag niya yung mga Pariseo kasi nga mga hipokrito eh. Ay yun nga mga kababayan, mga minamahal ano. Kaya ito naisipan ko na talakayin. Ito na po isi-share ko po sa inyong mga Bible verse po no. Itataas ko lang Ephesians 5:11. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Yan po ang nakasulat. Huwag ka daw makipag-participate o do not take part in the unfruitful works of darkness, but rather expose them. I-expose nga eh. Una, huwag ka mag-participate. Ay yung iba ay gusto rin magkapira, nakikipag-participate sila. Ay pero pagbabayaran din nila yan. Yung iba ay yun nga tumutulong o kaya dinidipinsahan o enabler, nagiging enabler. Enabler. Kaya naitutuloy-tuloy nila yan. Ay pero nga, do not participate ang unang gagawin. At saka, kung may alam ka, expose them. But rather, expose them. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Nai-expose na sila. At kung marami na po ang nagsasalita, ay yan na, hindi ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. At walang nakatago na hindi nalalantad. Yan po nakasulat sa Biblia eh. Ayan na nga siguro ang nangyayari ngayon. Ang ibig sabihin po ng take no part ay do not participate or do not associate or have nothing to do. Dapat wala kang kwan dyan, wala kang kwan dyan, yung ginawa na makakatulong sa kanila. Or have no fellowship but rather expose them. Ayan po eh. At ang Biblia po ay hindi nagkakamali. Pag sinabi natin na ganyan ng Biblia, si Paul ang nagsulat nito sa mga taga-Ephesians, but rather expose them. Ayan po, hindi ba? Yung mga korupsyon nila. At yan na nga, ang nakikita natin ngayon, dumadami na, ay paano nilang papatayin yan, hindi ba? Marami na eh. Hindi ba? Ay, pero nga, ang susunod na kalaban natin dyan ay yung machine. Paano mong lalabanan ang machine? Ay, ang paglaban naman sa machine, sabihin mo na, dirit sana, machine ka lang eh. Huwag mo lang sagutin. Hindi ba? Machine ka lang eh. Patunayan niya muna na siya ay tao o may utak siya.
Pero nga hindi naman sumasagot eh. Hindi ang dami ko nang nakadebate, iisa ang kwan doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon pa. Pag nabubuko na sila, sir, kwan lang natin yan. Sasabihin na yun lang ang pananaw nila. Ay igalang ko ang pananaw mo, igalang mo rin ang pananaw ko. Ganun lang, tapos na. Tapos na. Ay bandang huli ay sabi ko, ay sinayang mo pala kako ang panahon ko. Pananaw mo lang pala kako yan. Sinayang mo lang. Ipaliwanag mo kako akong yan talaga. Ay hindi nga maipaliwanag eh. Halos lahat ng mga pinaglalaban nila ay ganun, pananaw lang daw nila. Ay dapat yan ipaliwanag mo. Bakit yan ang naging pananaw mo? Ay hindi naman nila maipaliwanag kasi nga, paano kang kakampi sa mamamatay tao? Kako. Paano kang kakampi sa ganyan na minumura ang Diyos? Hindi nila maipaliwanag eh. Hindi ba? Ay ako, lahat pinapaliwanag ko. Delikado kako ang bansang Pilipinas. Kasi ang presidente ay minumura ang Diyos, ay baka sa galit ay baka mawala ang Pilipinas kako. Hindi ba? Ay ito nga John 3 verse 20. Everyone who does evil hates the light. At si Jesus Christ po nagsalita nito. Everyone who does evil, ay evil nga yung ginagawa nila eh. Hindi ba? Kinakausap nila mga drug lord na bigyan nila ng proteksyon yan, pero bibigyan din sila ng pira. O di evil yan, di ba? Evil po yan. Pero nga, ang pinakamatindi na evil yan, na kunyari ay nilalabanan nila ang drugs o yung mga drug lords. Nilalabanan nila. Hypocrisy nga eh. At ang daming namatay. Para ipakita na ayaw talaga nila ng drugs. Pero pagbabayaran niya yan at Diyos po ang sisingil dyan. Kasi nga, yung intent, hindi natin alam eh. O yung extent ng ganun niya, Diyos lang ang nakakaalam. Yung purpose niya in His heart. Yung purpose ni Duterte, hindi natin kayang arukin yun. Kasi naandun lang yun sa kanyang damdamin eh. Hindi ba? Maaring nakita natin na maraming namatay, 30,000 plus. Yun lang ang alam natin. Pero yung damdamin niya na gusto niya talagang mas marami, mas maganda para katakutan siya. Hindi natin alam yan. Diyos lang ang nakakaalam dyan. Everyone who does evil hates the light and does not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Yan po eh. Ay, napakadaling intindihin, hindi ba? Bakit ayaw humarap ni Sara dyan sa impeachment? At palagay ko pati doon sa Senado, hindi siya haharap yan. Kasi nga, yung trabaho nila o trabaho niya ay evil. Kaya hindi haharap. At natatakot ang nakasuot dito for fear that his deeds will be exposed. Ayan po. Hindi ba? Kaya ay okay na, understandable na hindi siya haharap o ayaw niyang humarap o nag-hire siya ng 16 na magigiting na mga abogado. Hindi ba? Ay simple, pira po yan eh. Tatanggapin yan. Pero aywan ko kung ano ang idadaldal nila ngayon. Ano ngayon ang idadaldal nila. Pero palagay ko lang ha, ay pira-pira lang yan, ay paparusahan din sila ng Panginoon. Lalo na kung talagang ganyan na kitang-kita na ang ebidensya, tapos idadivert pa nila sa ibang issue. Ay ganun po ang trabaho ng abogado eh. Dinadivert o binibigyan ng confusion, hindi ba?
God is not the God of confusion, hindi ba? But of order. Yan po ang Diyos po natin ay God of order. Hindi confusion. Pero sila yan, parang si Marcolita, saan ba kanya ang kwan natin, ang hangganan natin ng West Philippine Sea? Ayan po ginagawa niyang confusion. Hindi ba? Ay ang linaw naman na susukat ka lang ng 200 nautical miles, simula doon, papunta ka ng dagat ay 200 nautical miles, yun ang exclusive economic zone. Ay kunyari, hindi niya alam, hindi ba? Yun nga nilalagyan lang ng confusion, hindi ba? But our God is not the God of confusion, but of order. Ayan po Ngayon ay sinabi ko na at yan din ang nakasulat sa Biblia na for fear that his deeds will be exposed. Kaya ayaw niyang haharap. Ayan, nag-hire siya ng mga malalaki ang bayad dyan sa mga, Sinarbasa at saka si Purton Pero nga, paparusahan din po kayo ng Panginoon. Paparusahan kayo. Alam ko na, na ang Panginoon ay fair, o just, is a just God. Ayan po, kahapon nga, may sinagutan ako sa YouTube patungkol dyan sa salvation ang sabi ko, fair po ang Panginoon, fair yan. Opo. Kasi kini-question niya ay yung ganun nga, ay yung mapupunta ang tao sa impyerno, ay sabi ko ay fair ang Panginoon pinaliwanag ko, you do not need a centavo to go to heaven. You do not need a cellphone. You do not need a padrino to go to heaven. Only believe. And that is fair. Sabi ko. Kasi kahit na ikaw ay bilanggo, kahit na ikaw ay hari, you are a king, you are an actor, o you are dying in bed, sabi ko, lumpo ka na, pwede kang maniwala Kung hindi ka naniwala, kasalanan mo yan, sabi ko. Wala kang gagawin maniwala ka lang At yan ang nangyari dun sa nakapako na Yung magnanakaw, naniwala lang siya. Panginoon kanya ay, kung naandun ka na sa paraiso, ay alalahanin mo ako, sabi niya naniwala siya May ginawa ba siya? Wala. Nakapako na nga Wala ka lang magagawa kung nakapako ka na. Kung hindi maniwala, ayun ang sinabi ko. Fair po ang Panginoon. Anybody can do it. Ay pero hindi po yan ang topic ko. Ito Psalms 1, verse 1 and 2. Umpisa pa lang ng Psalms. At ito na ang isinulat ni Haring David. King David, Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Ayan po ang sinabi niya. Hindi ba? Blessed daw yung tao na hindi dumidinig sa mga panukala ng mga ungodly at saka hindi siya nag-i-standby o nakatayo o naghihintay doon sa dinadaanan ng mga sinners. At saka hindi siya umuupo doon sa mga upuan ng mga scornful. Ayan po ang sinabi ni King David, hindi ba? Ay totoo ba yan? Ay totoo nga yan. Kasi nakasulat at nakikita nga natin. Tingnan mo po ang nangyari kay Harry Roque. Hindi ba? Maraming bumibilib sa kanya noon. Champion siya ng yung mga pinagtatanggol niya, ang mga yung human rights, hindi ba? Ay ngayon, ay umupo siya sa upuan ng mga scornful at ay nag-i-standby na siya doon kay Duterte. Ay ayan nga nangyari sa kanya. Sinira niya ang buhay niya. Nabasa ko kahapon,
Sinira ni Harry Roque ang buhay niya. Hindi ba? At hindi lang yan. Pati si Sis Escudero, hindi ba? Kaya nga kako kamay na ng Diyos. Kaya nga yung topic ko kahapon, nahaharangin nila ang impeachment, ay kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan eh. Paano mo haharangin yan? Yun ang sabi ko. Oh. Pero po, ang topic ko ngayon ay how to fight corruption or how to eliminate corruption, expose them. Yan po. At Biblia po ang pinagkuhanan ko. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana yung nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Diyos, At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.